Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. Andito tayo ngayon kasi meron akong mga katanungan na nagathered ko from YouTube comments from the viewers and my followers last 3 years ago pa before ako nag-stop. Nakita ko na maraming nagtatanong and gusto kong sagutin muna ito bago ako magpatuloy na mag-vlog. So, disclaimer lang, itong video na to ay hindi para tingnan na expert ako. Gusto ko lang i-share yung mga experiences ko dito sa bansang ito. So kung may mga katanungan kayo na gusto nyo malaman at nandito sa video na to na mabanggit ko, you can watch this one until the end. Mag-comment kayo sa comment section kung ano pa yung mga questions na gusto nyo malaman about sa bansang ito and or about sa experiences ko. So ito, nag-gather ako ng mga questions, nilagay ko sa phone like this. So, nakagather ako ng 39 questions from Messenger sa Facebook. And then, meron din sa YouTube. Ito, mga screenshots to sa YouTube. So, I gather it all into one list na para hindi na ako mahirapan. Pero, babasahin ko lahat ng mga questions tapos sasagutin ko based sa experiences ko and hindi based sa other people. Actually, kinakabahan ako pero na-excited ako kasi na-excite ako dahil feeling ko natutulungan ko yung old self ko na I'm looking for kung anong meron dito sa Serbia pero hindi ko nakuha kasi wala akong kakilala dito. Gusto ko lang masagutin yung mga questions na meron ako, na alam ko, okay? Sana makatulong din at least. By the way, yung tungkol sa visa, sa kasal, about sa work, ihiwalay ko lang siya na pag-video kasi medyo maraming questions ang sa part 1. So, sa part 2 ko na siya sasagutin para isahan na at saka malinaw din. So, simulan na natin. So, first question. Mga basic lang ang questions na to. Saang lugar ang Serbia sa Europe ba ito? Ang Serbia po ay nasa Europe, tama. Nasa Southeast Europe siya. Part siya ng tinatawag nila na rehiyon ng Balkan. So, ayun. Pero, hindi part ang Serbia sa European Union. Hindi rin part ang Serbia sa Schengen country. Yun lang masasagot ko. Next question. Anong salita sa Serbia? Ang official language nila ay Serbian. Dito mo makikita na mayroong need na yung mga ibang lahi or non-Serbian na katulad natin, dapat nating matutunan at least basic yung language nila para mamuhay ng easy dito sa bansang ito. Anong ibig sabihin ng ciao? Ang ibig sabihin po ng ciao ay hi, hello, goodbye, or bye. So, para siyang greetings na pwede mong sabihin kanino. Next question. Ano ang time difference ng Serbia at Philippines? So, usually, mga 7 hours behind ang Serbia sa Pilipinas. Depende yon sa daylight saving time na meron on that day, on that season. So, sa next set ng questions, tapos na tayo sa mga basic na katanungan. Sa next set na questions ay tungkol naman sa buhay at kultura dito sa Serbia. So, first question tayo. Kamusta ang buhay sa Serbia? Ang masasagot ko dito is, ang buhay dito sa Serbia ay mas kalmado, mas hindi siya mabilis katulad sa mga syudad na nakasanayan natin, and mas tahimik ang buhay dito sa Serbia compare sa ibang lugar na nakasanayan ko. So, yun lang masasabi ko. Next question, okay ba mamuhay sa Serbia? Depende talaga yan sa tao kasi kung gusto mo ng mas peaceful na buhay, mas simple, okay siya dito sa Serbia kasi yun ang na-experience ko dito. Yung buhay tahimik, simple, hindi nagmamadali, ganun. Ito lang yung na-experience ko ha. Hindi ko alam sa ibang kabayan or ibang Filipino kung ano yung experience nila kasi baka yung experience ko ay hindi ganun yung pagkaka-experience nila sa kung saan sila dito sa Serbia.
So meron lang akong idagdag 'no, kasi marami ring nagtatanong sa akin nitong katanungan na 'to. So ang question nila ay, "Safe po ba diyan sa Serbia?" Based sa experience ko, masasabi kong generally safe naman, lalo na sa mga areas na tinitirhan at pinupuntahan ko. Siyempre, tulad ng kahit anong bansa, kailangan pa rin na maging alerto ka at maingat ka. Pero personally, hindi ako naka-experience ng serious na unsafe situation dito sa Serbia. At higit sa lahat, importante pa rin ang common sense at pag-iingat lalo na bilang foreigner. Yun lang. Salamat. Mahirap ba o mayaman ang Serbia? Huh, hindi ko alam. Pero sa nabasa ko, considered as developing European country ang Serbia. So, sa nakikita ko rin, sa base sa experience ko din, um, kasi naka-experience na ako na magtrabaho dito and sa ibang bansa. And sa mga nakikita ko sa news, ang cost of living dito, kung ikumpara mo sa Western Europe, katulad ng Germany, ng France, ng Netherlands, kung ikumpara mo ang cost of living, ang mas lower ang cost of living ng Serbia compared doon sa mga bansang nabanggit ko. Pero ang twist din doon is mababa rin yung sahod. So, i-compare mo sa sahod sa Western Europe, compare dito, mas mababa ang sahod dito. Kung nakatira ka dito, tapos dito ka rin nagtatrabaho, mafe-feel mo talaga na mahal yung mga bilihin dito sa bansang ito. So, ayun lang. Mas maganda ba ang buhay sa Serbia kaysa sa Pinas? Depende yan sa priorities mo sa buhay. Iba-iba kasi tayo ng definition ng maganda ang buhay. May kagandahan sa Pinas, meron din kagandahan dito sa Serbia. So, depende yun. Para sa akin, may part na maganda siya, meron din part na hindi. Hindi ko masasabi na kung ano yung mga na-experience ko, ay ganun din ang ma-experience nyo kung nandito na kayo dito sa bansang ito. Pero para sa akin, mas more on maganda ang masasabi ko sa buhay dito sa bansang ito. So, yun na lang yung iiwan ko na sagot doon. Depende sa priorities mo sa buhay. Kasi, iba-iba tayo ng definition talaga ng mas maganda or magandang buhay. So, ayun. So, next na, tapos na tayo sa set ng buhay at kultura ng Serbia. So, dito na naman tayo sa next na set ng questions. Ugali ng mga Serbian. So, ang first na question na nag-gather ko or nakuha ko from the viewers and commenters, mabait ba sila? Sa experience ko, nung una, hindi, parang makikita mo sila na seryoso yung mukha nila, feeling mo parang snob sila, pero once na makilala mo sila, makausap mo sila, grabe yung warm ng puso nila, tsaka family-oriented talaga sila. Accommodating, hospitable, and very generous. So, ayun. Racist ba sila, lalo kung Filipina ang asawa? Sa personal experience ko, hindi ko pa na-experience yung serious discrimination. Depende kasi yan sa bansa. Lahat ng bansa merong sari-sariling hindi maganda ko, hindi ko pa na-experience yung ganun dito. Iba-ibang klaseng tao ang makahalubilo natin dito. So tapos na tayo doon sa ugali ng mga Serbian. Dito naman tayo sa set of questions na about relationships. So, nag-iisang question lang ito. Ang question ni Kabayan ay, generous ba ang Serbian men? Depende sa couple, lalong-lalo na kung about sa communication. Mas importante yung communication nyo sa partner nyo than titingnan mo siya sa nationality. Kasi isa pa, hindi ko din alam yung mga personal ng mga couples dito. And kung i-base sa experience ko sa asawa ko, oo, generous yung asawa ko at maalaga siya and thoughtful. Yun. Yun lang masasabi ko. Pero hindi ko alam sa ibang kabayan. Kasi iba-iba kasi yan. Depende yan sa communication ninyo
na mag-asawa or mag-partner kung nagsuswak or fit kayo for each other. So, hindi yan based sa nationality. So, ayun, nag-survive ako. Maraming salamat sa pakikinig sa inyong mga katanungan na binigay sa akin. Sa next video ko naman, i-discuss ko yung mga about sa kasal, about sa visa, about sa trabaho. So, ito is warm up ko lang kasi kinakabahan ako na na-excite kasi finally masasabi ko na yung gusto kong isagot sa mga katanungan nyo. And tandaan lang po natin na ito ay based lang po sa experience ko and hindi ito nagsasabi na expert ako. Kung meron pa kayong mga katanungan, feel free to comment on the comment section sa video na to. Para sa mga kababayan natin na andito na sa Serbia, kung maaari, kung willing kayo na sagutin yung mga katanungan na na-discuss ko at hindi ko nasagot ng maayos, correct me if I'm wrong. I-comment nyo rin sa comment section kung meron kayong mga kasagutan na mas proper sa mga sagot ko. Para matulungan din natin yung mga kabayan na gustong pumunta dito sa Serbia at para mabawasan yung iniisip nila. Kasi meron kasi akong nakausap sa messenger na nag-aalala na siya, very concerned na gusto na niyang mag-decide pero nahihirapan siya mag-decide. So at least makakatulong din yung video na to para ma-lessen yung pag-alala niya sa buhay. Kasi yun lang, this is a happy community and gusto ko lang na magtutulungan tayo. I think yun lang yung sasabihin ko. Abangan nyo na lang yung part 2 ng video about sa kasal, sa trabaho, at saka sa mga visa. Sasagutin ko yan on my own experience pa rin. Excited pa rin ako na sagutin yun para matapos ko na ang mga katanungan na hindi ko nasagot or hindi ko na-gather nung nagbablog pa ako last time. Thank you once again sa mga nanood at nanatili. Yeah, and I'll see you on my next video. Ciao!